What's up guys? Welcome dito sa Takopord tutorial video. For this video, isi-share ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Kung gusto nyo malaman, panoorin hanggang matapos ang video ito. At kung bago ka pa sa channel ko, siguraduhin pindutin ang subscribe button sa baba ng video ito at isali na rin ang bell para updated ka sa mga bago kong i-upload na mga tutorial video. Ito na ang video ko, Watch and Learn. Okay, start na tayo sa ating tutorial. For this tutorial, ang gagamitin natin na editing app ay ang KineMaster Android application. Kung wala pa kayong KineMaster app, pwede kayong mag-download doon sa Google Play Store. So, pero kung meron na, so okay, ito na yung KineMaster. So, makita natin may tatlong bilog. So, i-open natin o click natin ang bilog sa gitna, yung may plus. Then dito, so dito sa aspect ratio, pipiliin natin ang 16:9. So pagkatapos natin maklik ang 16:9, ito yung maglabas, media browser. Itong media browser, ito yung mga folders na yung mga videos natin, mga pictures, at saka mga downloaded videos and images, dito na save sa media browser. So dito, kukuha tayo ng background. So ito yung preset background ni KineMaster. So magpili tayo ng plain green color. So, pero wala tayong makita dito na plain green color background. So, piliin lang natin itong white. Then, tapos, i-check natin dito. I-click. Then, ito na yung background natin. So, i-click natin ito screen video bar. So, itong may yellow. Then, i-resize natin mga 10 seconds. Okay, next, click ito. Then tapos para malipat itong screen natin, pwede natin hilain gamit ang kamay, ilipat dito, or pwede natin i-click natin ito, so malipat rin doon sa kabila. Then next step, so, i-click natin itong screen bar natin. Then, may mag-appear dito sa itaas. So, itong box, ito yung color box. I-click natin ito. Then, ito na yung lumalabas. Then, click natin itong green. Then, tapos, i-check. So, dito, napalitan na natin ng kulay. Yung puti kanina, ngayon na naging green na. Then next step natin, so balik tayo dito sa solid color, click pa rin ito. So para mabalik tayo dito sa media browser. Then click natin layer button, then media button. Next dito sa media button, itong pipiliin natin na image. Click lang itong image na to. So itong PixArt, itong nauna, then tapos i-click dito sa circle sa itaas or check. Then dito, so select natin ang image, then i-resize. Then dito sa image, so lipat natin sa kabila. So, pwede natin hilain sa ating kamay or
yung button sa ibaba, pwede natin i-click para malipat. So dito, so click natin itong image. Then next step natin gawin, so i-click natin itong layer, then tapos handwriting button. So dito sa handwriting button, so palitan natin ito ng kulay, itong may black sa circle, palitan natin ito ng green, tapos i-check. So ito naging green na. Then dito sa baba, itong may dot, click natin ito, palitan natin ng malaking dot. So the next step, i-click natin itong parang may pen. So click natin yan, then click itong solid black square. Then tapos maglagay tayo ng handwriting effects. So ito na yun, yung nakatakip, ito yung handwriting. So kulay green. Okay. So tapos dyan, i-click ditong check sa itaas. Okay. Then click handwriting, then resize. So tapos natin ma-resize, so ilipat natin sa kabila. Then dapat tamang sukat. Okay. Click alpha opacity. Then itong percentage niya ibaba natin. So pagbaba natin dito, parang may shadow na tayong nakita sa ating image. Okay. So then rotate natin ito. So rotate. So purpose kasi dito parang makita natin yung image para may guide tayo sa ating gagawin. Okay. So dito mag-insert tayo ng hand image na may pen. So click itong layer, then media button, then hanapin lang natin dito, may na-save na ako. Okay. So click natin itong hand icon na may pen. Then ito na. Then i-resize natin. So dito, so ilagay muna natin dito sa tabi. So click natin itong handwriting bar. Ito. Okay, na-select na ang handwriting. So lagyan natin ito ng effects. So itapat natin dito sa kabila. Then may makita kayo dito sa gilid na parang K or parang susi na icon. So click ito. Then tapos i-move itong handwriting na bar forward. So ito na. Then ito naman dito sa screen, video screen, dahan-dahan nating ibaba itong handwriting. Okay, parang may nakita na tayong aninag sa ating image. Then next, sa baba naman, i-forward natin. Then hilain natin pababa. Then next, forward. Then dito sa hilain pababa. Then forward natin itong bar. So dito sa itaas, hilain pababa. Next, the same process hanggang matapos itong lahat na steps. So then pababa, pababa.
Okay, dito sa last, so diretso na natin para itago itong may handwriting. So wala tayong makitang broken line. So pag ibalik natin, so ito na yon. The next, click naman natin itong kamay na may pen. So dito ang kamay, itapat natin dito or lagay natin dito. Then click again itong susi na button. So dapat nakasilik yung kamay. Then next, so forward natin. Okay, so dito may nakita kayong itong image. So i-forward na, i-move rin natin itong kamay dito. Next, forward naman. So ito na naman, move naman siya dito. Then next, forward. So move dito. Next dito, move siya dito. So the same process sa kanina. So pabalik-balik lang itong ginawa natin. Okay, so ito tapos na. Then ilagay lang natin dito ang kamay. Okay. So pag i-play natin ito, so ito na yung naging resulta niya. O parang may drawing na nangyari. Okay, next. So ibalik natin dito. So then click natin ito ulit ang handwriting bar. Okay, ito na, nasilik na. Then balik tayo sa alpha opacity. Click alpha opacity. Then yung percentage kanina na binaba natin, ibalik natin sa 100%. So dito wala na tayong makikita na parang shadow sa image. So then click itong check sa itaas. Then i-try natin pag play kung ano makita natin. Okay, so ito na yung project natin. Okay. So dito, so observe na green yung ginamit nating screen. So purpose ko dito na maituro pa rin sa inyo kung paano gamitin ang chroma key. So dito, so i-close natin ito. Then ito yung project natin, untitled. So ito yung project natin. Kung tingnan natin, ito yun. So dito sa untitled, so dito may play. So sa pangalawang circle, i-click natin ito. Ito yung export and share. Ibig sabihin, i-save natin yung ginawa natin. So pag i-save natin yung ginawa natin, so click itong export sa ibaba. So dito, so processing na yung pag-save sa project natin. So hintayin lang natin hanggang matapos. Okay, dito natapos na. Next step, so i-click natin ulit itong bilog sa gitna.
So magawa tayo ng bagong video screen. Then select 16:9. Then dito pipili tayo ng background. So may na-save akong background dito sa aking mga videos. Ito yung gagamitin natin. So then check. Then resize natin ito. Mga 10 seconds. So ito na. Then check itong sa itaas. Then ilipat sa kabila. So then hahanapin natin yung na-save natin. So dito natin hanapin sa layer, then media. So dito, ito na yung na-save natin. So tingnan natin dito sa export. Okay. So dito, so observe pa rin. So may makita kayo ditong parang broken line. So na-select yung image natin. Yung in-export natin na-select. So para pasok na pasok siya doon sa video screen natin, i-click itong sa gitna ng speaker at saka gunting, itong rectangle na button, i-click ito. Then pipiliin natin itong full white na rectangle. So click ito. Okay, napasok na siya sa video screen. So wala na tayong makikita ang iba pang image sa ating background. So next gawin natin, so dito sa split screen, so itong circle, click ito, i-check. Next, so click itong screen natin or pwede dito sa video screen bar. Ito. Okay. So next, scroll down natin ito, hahanapin natin ang chroma key. So ito, nakita natin chroma key, click chroma key, then may makita tayong enable. So i-enable natin ang button, click tong button. Okay, na-enable na. So ito, nawala na yung green screen. Napalitan na natin ng bagong screen. So then tapos i-check. Then kung tingnan natin, pwede i-play natin. So ito na yung naging resulta sa ating ginagawa. Okay. So dito, tapos na tayo sa ating tutorial. Thank you for watching. Thank you. Kung may natutunan kayo sa video ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe, at isali na rin ang bell para updated ka sa mga bago kong i-upload na mga tutorial video. Kung gusto nyong panoorin ang mga dati kong tutorial video, may link akong inilagay sa baba ng video ito. Thank you.